Mga kababalaghan at katatakutan, mga ka-creepy Pinoy stories. Ako si Baltazar at maraming salamat sa inyong muling pagtutok sa aking channel. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, lalo na kung ikaw ay uhaw sa mga orihinal na kwentong katatakutan na Tagalog sa bawat upload natin dito. Sa gabing ito, sumama kay Alexa at sa kanyang mga kaibigan sa isang paglalakbay sa kabundukan na maghahatid sa kanila sa isang misteryosong bangungot kung saan ang bawat hakbang ay nagtatago ng nakakakilabot na lihim. Handa ka na bang malaman kung bakit ang isang simpleng pag-akyat sa Mtripulag ay magiging isang pagtakas sa hindi maipaliwanag na lamig na yumayakap sa kanilang kaluluwa? Sa maagang liwanag ng umaga, nagtipon ang grupo ng magkakaibigan sa Victory Liner Bus Terminal sa Pasay. Kasama sina Alexa at Carlo, masigla ang bawat isa, nagtatawanan habang maingat na inaayos ang kanilang mga backpacks at kagamitan. Ang excitement at anticipation ay kapansin-pansin sa kanilang mga mukha, handa na para sa pakikipagsapalaran na kanilang matagal ng pinaghandaan. Sa loob ng bus patungong Baguio, habang binabaybay nila ang NLEX, si Kuya Mark, isang veteranong gabay na may mahabang karanasan sa trekking, ay nagbigay ng mga paalala at inaasahang karanasan sa kanilang paglalakbay. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at kalmado na nagbibigay ng kumpiyansa sa grupo. Si Ate Lea naman, kasama ang kanyang nakakahawang ngiti, ay nagpapakalat ng mga trail maps at energy bars na para bang namimigay ng good luck charms para sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa Baguio, ang simoy ng malamig na hangin ay sinalubong sila na may dalang kakaibang pakiramdam na hindi nila mawari. Si Kuya Mark ay hinati ang grupo sa dalawa at inatasan silang magkita-kita sa Camp John Hay matapos ang kanilang paglalakbay sa Mtripulag. Ang mga ngiti at tawanan ay unti-unting napalitan ng isang seryosong mood habang naghahanda sila para sa kanilang pag-akyat. Habang naglalakad patungo sa jeep na maghahatid sa kanila sa paanan ng bundok, napansin ni Alexa ang mga nagtitinda ng bulaklak at strawberry jam at ang mga lokal na nag-aalok ng knitted sweaters. Ang mga kulay at sigla ng paligid ay kaakit-akit, ngunit isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang balat na hindi maipaliwanag, na tila may nagmamasid sa kanila mula sa hindi nakikitang mga mata. Sa kanilang pagdating sa Burnham Park, ang grupo ay nagpahinga sandali, naglakad-lakad sa paligid ng lawa at nag-picture-taking sa mga sikat na landmarks. Ang araw ay maaliwalas at ang mga puno ay sumasayaw sa ihip ng hangin, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin na parabang may nagbabadyang hindi ka nais-nais. Napansin ni Alexa ang kakaibang ikinikilos ng kabilang grupo na tila mga taong nawawala sa sarili. Ang kanilang mga mata ay nagkakatitigan at nagbubulungan sila na parang may itinatagong sikreto. Ang iba sa kanila ay nakatingin lang sa malayo, tila may hinahanap na hindi makita ng kanilang mga mata. Nang tanungin ni Alexa ang isang miyembro ng kabilang grupo tungkol kay Tristan, ang lalaki ay tila nagulat sa tanong at nagkibit balikat lang, saka nagpatuloy sa paglalakad na parang wala siyang narinig. Ang kanyang reaksyon ay nagdulot ng kakaibang kurot sa puso ni Alexa na tila may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Bumalik si Alexa sa sariling grupo at nakita niyang nagtuturo sila sa mapa, ngunit may bakas ng pagkalito sa kanilang mga mata. Nang mabanggit niya si Jasper, nagkatinginan sila na parang may nakalimutang mahalagang bagay. Ang kanilang mga mukha ay nagpapalitan ng mga sulyap
na puno ng pagtataka at pag-aalinlangan na parabang ang pangalan ni Jasper ay isang salitang banyaga sa kanilang pandinig. Ang kakaibang paglimot na ito ay nagdulot ng isang kakaibang pangamba sa puso ni Alexa na tila may hindi nakikitang panganib na unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. Ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay hindi niya mawari. Ano ang nangyayari sa kanilang grupo at bakit tila may mga alaala na naglalaho na parang bula? Ang kanyang pag-aalala ay nagiging mas matindi habang papalapit ang gabi at sa dilim na nagbabadya, may mga hakbang na maririnig na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa kanilang pag-akyat sa masukal na landas ng momotopulag, ang bawat hakbang ng grupo ay nag-iiwan ng bakas sa malambot na lupa. Tawanan at biruan ang namutawi sa kanilang mga labi, ngunit sa likod ng mga ngiti ay may gumuguhit na linya ng pag-aalala. Ang mga tanawin ay kahanga-hanga, ang mga puno ay tila mga higante na nakatunghay sa kanila, ngunit ang katahimikan ng paligid ay sadyang kakaiba, tila may bulong na hindi nila maarok. Tuwing papasok sa usapan, ang pangalan ni Jasper, ang ibang kasama ay tila mga estatwang biglang nawalan ng buhay. Umiwas sila ng tingin, nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Si Alexa, sa tuwing susubuking hukayin sa kanyang alaala ang mukha ni Jasper, ay sinasalubong ng isang kakaibang sakit ng ulo, tila may pumipigil sa kanyang magunita. Sa isang paghinto para magpahinga, hindi na napigilan ni Alexa ang kanyang sarili. Si Jasper, hindi ba natin siya dapat hanapin? Tanong niya. Ngunit ang mga kasamay tila mga asong ulol na nagalit at sinabihan siyang tumigil na sa kanyang mga walang basehang hinala. Ang kanilang mga matay walang bahid ng pagkilala sa pangalang binanggit niya. Habang nagpapatuloy sa paglalakbay, isang miyembro ng grupo ang nagbulong-bulungan. Baka kailangan na nating pauwiin si Alexa. Ang pagtanggi ng grupo na kilalanin ang pagkawala ni Jasper ay nagdulot ng matinding pangamba kay Alexa. Tila siya lamang ang may alaala ng nawawala at ang kanyang pag-iisa ay nagtulak sa kanya sa gilid ng kawalan. Sa pagdating sa Camp John Hay, ang grupo ay sinalubong ng isang cabin na yari sa kahoy at lumang bato. Ang mga puno ng pine ay tila mga bantay na nagbabantay sa paligid at ang kanilang mga sanga ay yumuyuko sa bawat ihip ng hangin. Habang nagpapahinga, sinubukan ni Alexa na maalala ang huling sandali kasama si Jasper. Ngunit sa bawat pagtatangka, ang sakit sa ulo ay bumalik, mas matindi kaysa dati at may kasamang kirot sa kanyang katawan na tila may humihila sa kanyang kaluluwa palabas. Sa isang tahimik na gabi, isang anino ang gumalaw sa labas ng kabin. Sinundan ito ni Alexa at sa kanyang pagtuklas, napagtanto niyang may isang nilalang na nagkukunwaring si Tristan. Ang nilalang ay tila isang balat na suot-suot nito, nagbabalat kayo sa anyo ng kanilang kaibigan. Nang makita ni Alexa ang nilalang, siya ay napaatras at nagtago sa likod ng isang puno. Ang kanyang hininga ay mabilis at maingay, isang malinaw na kontraste sa katahimikan ng gabi. Ang dilim ay tila kumakapal at ang nilalang na nagkukunwaring kaibigan ay nagbabadiya ng isang hindi maipaliwanag na panganib. Saan siya tatakbo? Kanino siya hihingi ng tulong kung ang lahat ay tila bulag at bingi sa kanyang mga babala? Kinabukasan, habang naghahanda para sa pag-hiking, iginiit ni Alexa na hindi dapat magpaiwan si Kuya Mark sa cabin mag-isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pangamba. Kuya Mark, hindi ka dapat mag-isa dito.
May kakaiba dito sa lugar na to, ani Alexa, ang boses niya ay nanginginig. Nagdesisyon si Alexa na manatili kasama si Kuya Mark. Ang iba pang kasama ay nagpatuloy sa pag-hiking, iniwan ng dalawa sa cabin na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ingat kayo, paalala ni Kuya Mark habang pinagmamasdan ang mga kasamahan na unti-unting nilamon ng kagubatan. Hindi nagtagal, narinig nila ang mga yabag ng nilalang sa labas. Mabilis na nagbarikada sina Alexa at Kuya Mark, gumamit ng mga kasangkapan at muebles upang harangan ng mga pintuan at bintana. "Ano yan?" sigaw ni Alexa habang itinutulak ang isang mabigat na aparador patungo sa pinto. Ang takot ay lalong tumaas nang marinig nila ang mga hakbang ng nilalang na naglilibot sa labas ng kabin. Ang bawat yabag ay tila pabigat ng pabigat sa kanilang dibdib. "Huwag kang maingay, baka marinig tayo," bulong ni Kuya Mark. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana, nag-aabang sa anumang kilos. Sa labas ng cabin, ang nilalang ay patuloy sa pagpapakita ng sarili sa bawat bintana. Ang mukha nito ay hindi mawari, ngunit ang mga mata ay tila nag-aapoy sa dilim. "Kuya Mark, ano to? Bakit ganito?" tanong ni Alexa habang mahigpit ang kapit sa braso ng kasama. Si Kuya Mark, sa ilalim ng matinding takot, ay nagsimulang makalimot sa iba pang mga miyembro ng grupo. Si Alexa, sa kanyang pagkabahala, ay pilit na pinapanatili ang kanyang katinuan at sinubukang kalmahin si Kuya Mark. "Tandaan mo, kasama natin sila kanina. Huwag kang bibitaw sa akin, Kuya Mark." Aniya, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ang sitwasyon ay lalong lumala nang si Kuya Mark ay makalimutan na ang lahat maliban kay Alexa. Ang kanilang paghinga ay mabilis at maingay at ang cabin ay tila nagiging masikip at mas maliit. "Alexa, ikaw lang ang naaalala ko. Anong nangyayari sa akin?" tanong ni Kuya Mark. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang mga katok ng nilalang ay naging mas malakas at ang tunog ng mga bintana at pintuan na tila babasagin na sa lakas ng pagkatok ay nagpapalakas ng kanilang takot. Si Alexa at Kuya Mark ay magkayakap, nagdarasal at naghihintay sa hindi maiiwasang paghaharap sa kadiliman ng gabi. Sa bawat katok, ang kanilang kapalaran ay tila lalong nagdidilim at sa gitna ng kanilang pagkakayakap, isang tanong ang bumabalot sa kanilang isipan. Ano ang naghihintay sa kanila sa kabila ng kadiliman? Mga ka-creepy Pinoy stories, narinig nyo ang huling hininga ng katotohanan na sa bawat ligaw na alaala may lihim na nag-aabang sa dilim. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kababalaghan. Sa susunod na upload, magkita-kita tayo. Hanggang doon, mag-ingat. Baka ikaw na ang susunod na mawalan ng alaala. Magandang gabi at tandaan, hindi lahat ng nawawala ay gusto ng matagpuan.